Magandang araw mga kabarangay. Sa video na to, pag-uusapan natin ang recent performance ng Barangay Ginebra kontra sa Rain or Shine. Medyo late na tong upload na to, 2 araw na nakalipas. Pero ang focus ko naman is Ralph Koo and kung ano yung magiging parang role niya. Na kumbaga, in a perfect world, parang ito yung gusto kong mangyari sa Ginebra. And maybe, hindi na rin naman tayo malayo doon. Kasi sa post-game interview ni Coach Tim Con, parang inadmit niya naman na parang dapat nga mas binibigyan ko ng minutes si Ralph Koo pa. Kumbaga, I'm not playing him enough. And I do agree, and I think a lot of fans would agree sa sentiment na yon. Kasi Ralph Koo, as of late, has been really consistent sa kung ano yung hinihingi sa kanya. Yung minutes kasi niya as of late, parang siya yung papasok for the first time sa laro, no? Third quarter na. Late third quarter, makakapasok, and then makakashoot ng 3 points, mag-spark siya ng run, or ididiin yung lamang nila. Pero this game against Rain or Shine, talagang yung rotation ng Ginebra, sobrang ikse. Nanalo sila sa game nito 90-114. Nung umpisa talaga nilakad ng Ginebra yung bola, really slowed the game down. Pero nung nakabuo na rin naman sila ng lamang, parang feeling ko nag-experiment sila eh. May mga tinakbo silang bago na i-cover natin maybe in a future video. Maybe after this or before the TNT game or after the TNT game kung gawin pa rin nila. Pero sa game na to si Ralph Koo, kumbaga off the bench, 3 silang naghati-hati lang ni Pinto, ni Torres at ni Koo. And I feel like this is smart from Ginebra. Pagdating ng playoff time, meron ka lang reliable na bench unit. Kasi as of late, kumbaga yung bench nila naghahati tig 8 minutes, ganun, tig 5 minutes, may solid contributions. That is also good. Kumbaga parehas na option kasi is viable and realistic. Pero sa kaso ng Ginebra, if pagdating ng playoff time, kinailangan nila ng something consistent, something na babalik-balikan nila every game. Kumbaga sa 7-game series, 'di ba, kita naman natin sa NBA, talagang adjustment game ang playoff series. And kapag ang Ginebra pagdating sa playoffs, mahirap nga din naman, 'di ba? Na parang 10 players, tiga 8 minutes. Mahirap mag-expect ng consistent outing. Unlike this kind of rotation, syempre in a perfect world, 'di ba, gusto natin mas mahaba pa, mas mabigyan pa yung iba. Pero gets ko to kasi si Ralph Koo compared to Jeremiah Gray, na dati naghahati pa sila ng minutes. Kumbaga yung itong 90 na to pinaghahatian pa nila to dati. And ngayon kasi with Ralph Koo, mas consistent kasi alam mo makukuha mo kay Ralph Koo, 'di ba? Tira siya ng 3 points, attack siya off the dribble, mag-extra pa siya, magkakaroon siya ng assist. Not the best defender out there, pero pwede na. Diba? Si Gray kasi sometimes, in theory, yung idea of Jeremiah Gray should be the perfect player of the bench, di ba? Pero in practice kasi, parang Jeremiah Gray, hindi ko alam makukuha kay Gray eh. Kasi he's okay as a defender sometimes, he's okay as a 3-level scorer sometimes, he's okay as a shooter sometimes, di ba? Parang hindi ko alam. Pero si Ralph Koo, alam ko makukuha ko. And that's why Ralph Koo should be getting all the minutes. Kahit 15 to 20 minutes yan, feeling ko, mas magbe-benefit Ginebra doon. Kasi kung ang role niya lang naman, mag-space ng floor, tumira ng tres, at maggumawa ng extra pass, that is Ralph Koo, di ba? Dinescribe ko na si Ralph Koo. And titingnan natin dito sa clips na to na ginather ko kung paano na-apektuhan sa ng Ginebra at kung bakit mas na-unlock kapag nandun siya sa loob. Makikita natin dito magtatakbo ang Ginebra ng kanilang classic triangle, pass to the corner. So magkakaroon ng pass back dito sa tuktok kay Brownlee, step up screen kay Ralph Koo. And then of course, Justin Brownlee will always draw 2 defenders. Makikita natin dito, pag drive ni Brownlee sa middle, itong nail help defense dito para pigilan yung dribble ni Brownlee sa gitna, si Ralph Koo ang iniwan. Kaya si Ralph Koo ngayon wide open sa extra pass ni Brownlee after ng drive and kick. Kumbaga, yung Ralph Koo spacing out, nakatayo sa may wing, nakatayo dun sa tuktok, if mag-help of Ralph Koo is consistent enough of a shooter to make that shot. And if hindi naman, maluwag yung court para sa mga dumadrive. Okay, next play naman, there's a down screen na, well, hindi naman siguro down screen. Intended to, di ba? Intended as a down screen. Pero magiging empty side 2-man game to Ralph Koo and Justin Brownlee. And after ng screen, of course, di ba, Brownlee will always attract defense. So, merong free baseline dito si Ralph Koo. Sinalubong ni Jalen Johnson at ni Luis Villegas. And then Ralph Koo, extra pass to Norbert Torres sa assist or sa layup rather. And yun yung maganda kay Ralph Koo kasi shooter siya so didikit yung bantay sa kanya or magre-react sa shooting niya. Meron siyang decent enough dribbling chops, 'di ba, para dumrive at mag-extra pass. Kasi 3x3 player si Ralph Koo requirement, 'di ba, na marunong mag-dribble kind of. So enough na yon. And the fact na si Ralph Koo ang lakas bumasa ng defense at ng help defense, dun na-unlock lalo yung playmaking niya.
And then naman dito makikita natin Ginebra transition after forcing a stop. And napansin ko as of late, this conference and past few conferences, talaga nagte-take advantage sila sa transition. Kasi these are easy points na hindi mo dapat sinasayang. Kasi bilang Ginebra team na always inconsistent in terms of their shooting, kapag sa transition, doon sila nakakakuha ng mga easy points. And then dito naman, makikita natin yung effect ng shooting ni Ralph Koo. At this point, mga nakatatlong 3 points or 2 3 points na si Ralph Koo. So now, again, like we've said kanina, kapag si Ralph Koo, pinatayo mo lang, pinag-space out mo lang dito sa wing, kagaya sa play na to, may 2-man game between Troy, RJ, 1 pass away si Ralph Koo. So now si Clarito, torn siya between mag-help ba ako sa nail kay RJ or bibigyan ko na naman ng isa pang 3 points si Ralph Koo. And dun dadating yung consistency ng isang Ralph Koo. Ganda ng court touchscreen ni Troy doon, by the way. Yung consistency ng Ralph Koo compared to a Jeremiah Gray. Si Gray kasi parang kung i-internalize ko, kunyari ako yung kalaban, parang mas willing ako mag-help of Jeremiah Gray. Kasi si Gray parang streaky kasi siya eh. Hindi ko alam kung araw niya o hindi. So, okay lang ako mag-help off. Pero si Koo, parang alam ko kasi makakashoot si Koo eh. So, parang medyo mas mag-hesitate ako sa defender. Kung ako yung mismong defender. So, maybe yun din yung nangyayari dito. May kita natin medyo nag-hesitate si Clarito. Aalis ba ako kay Koo o hindi? Diba? Parang, kasi consistent si Koo eh. Nakakashoot eh. So, ngayon, nalilibre na yung spacing or yung lane for guys like RJ to play, make, and create more plays for Ginebra. And again, dito makikita natin, RJB, 2-man game, pick and roll. So, now, makikita natin, may confusion. Nag-triple switch ang Rain or Shine dito, leaving Ralph Koo wide open sa same spot sa kanina. Pero this time, late na yung close out ni Karahot. Ayun na, nakashoot na si Ralph Koo kasi naiwan ng bahagya. And then dito naman, isang counter sa game ni Ralph Koo. Pag nagko-close out na sa kanya, dahil nga shooter siya, nire-respeto na siya, again, like we've said kanina, doon na papasok yung dribbling chops and yung 3x3 experience ni Ralph Koo. Dito, long close out from Santillan. Pump fake, atake sa gitna, extra pass, nag-help sa nail, Scotty, 3 points. Para makanakatatlong ganyan siya ng second half. And then dito again, dying shot clock na, 7 seconds remaining, Ralph Koo again, 2-man game. I mean, dalawa yung, 2-man game, pero dalawa yung pumunta kay RJ. So now, si Villegas had to close out long kay Ralph Koo dito kasi shooter eh. Mapapanik ka na. Kung close out ka na, baka tirahan ka. And now, Ralph Koo attacks, step back, boom. Another counter sa game ni Ralph Koo. So, he can either space out, shoot a 3-pointer, drive and kick, or fake the drive, step back to a 3. Yun yung maganda kay Ralph Koo. Sobrang concise ng laro ni Ralph Koo. Mayroon kang expectation. Ano yung bibigay sa'yo ni Ralph Koo? And I think, outside of, the key guys like RJ, Brownlee, Scotty, Holt, Troy, Japet, having a guy like Ralph Koo na role player na alam mo yung makukuha mo is quite important and quite valuable for a team like Ginebra na talagang pinipreach nila yung ganun. Consistency, di ba? Et cetera, et cetera. And now, di ba, mas dumadami na nga yung 3 points attempts nila sa game na to, 44. Nakakailang 40 attempts sila sa 3 points sa conference na to. Talagang merong emphasis to shoot more 3-pointers. And Ralph Koo, I think, is the perfect guy off the bench to help them space the floor more.